Ating pong topic is conformity to the world. So alam naman po natin na pag sinabi natin conformity, sabi po ng ating dictionary, ang sabi daw po ito ay compliance with standards, rules, or laws. So alam naman po natin na ang sanlibutan bilang mga kabataang Kristiyano or kahit tayong mga matured na or mga matatanda, dapat we should not follow the standards or laws of our world. Kasi alam naman po natin, sabi nga ng kanta, Brother Fernand, kung maalam ka kumanta, this world is not my home. Yeah. I'm just passing through. So doon nakikiraan lang po tayo. Hindi po ito ating permanenteng lugar kasi po we are bound to go to heaven. So, parang ganito brother, paano tayo pupunta sa langit kung nagpe-prepare tayo dito sa lupa? Yeah, So, dapat lahat ng preparation natin ay for heavenly things. So, lahat ng ating sinasabi, iniisip, ang mga pakikitungo natin, pananamit ay dapat nakaayon din dun sa kalooban ng ating Panginoon. So brother, pumunta po tayo sa ating ikalawang katanungan. Sabi daw po dito ni Ellen White, ano daw pong ibig niyang iparating? Bakit niya po binanggit sa kanyang sulat? Kung kayo po ay may mga aklat na messages to young people, maaari niyo po kaming sundan. Ang title po is Conformity to the World. Sabi po dito ni Ellen White, some youth are indulged freely in hilarity and glee. So kung i-identify po natin ang meaning ng hilarity, it means extreme amusement. So bakit nga kaya ang mga kabataan natin noon at ngayon, actually walang pinagkaiba sa panahon noon sa Sodom at Gomora, kung kayo po ay nagbabasa ng ating Bible, sobrang makasalanan din ang panahon nila. At sabi nga, history repeats itself, di ba Brother Fernand? Sa panahon natin ngayon, ganun din. Bakit daw kaya ang mga kabataan ay masyadong nahihirati? Tama ba pagtatagalog ko? Tama, tama. Indulge freely in hilarity and glee. Pag sinabing hilarity, amusement. So pag sinabi natin amusement, ito yung mga entertainment. Sa ngayon, ang mga example na entertainment, TikTok, ano pa brother ang alam mo? YouTube, ano pa ba? Mga K-dramas, kung saan naman, alam naman natin na hindi siya ang dapat nating pinanonood o mga binabasa, mga Wattpad, kasi nga sa sulat din ni Ellen White, dapat hindi tayo nagbabasa ng mga makabundong kasulatan. Dapat mga sulat na ni Ellen White or mga Bible stories. So yung mga about mga non-fiction, ang mga fiction na yan, kailangan din daw, o kaya kahit pa non-fiction, maging maingat tayo. Kasi po ito po'y nagpapa-excite ng feelings ng mga kabataan. Kasi masyado silang nahihirati sa sobrang kasayahan, masyado silang na-entertain, nakakalimutan ng ating mga kabataan, ano ba ang kalooban ng ating Panginoon. So Brother Fernand, baka may maidagdag ka? Kanya natin nababanggit na ang mga kabataan na hindi dapat nahihirati sa panunood halimbawa ng mga panuuring pansanlibutan. Sapagkat ipinapayo po ng programang ito, yung lagi ring ina-announce sa telebisyon na ang patnubay ng mga magulang ang kailangan. Ang nangyayari sa panahon ngayon, mga kababayan, nakakapanood ang mga kabataan, walang patnubay ng magulang. Kaya nababanggit ng kapatid na dapat ang mga kabataan ay hindi dapat nanunood mag-isa ng mga panuuri ng sanlibutan. Kasi may mga bagay riyan na dapat na naitutuwid, na ituturo ng kanilang mga magulang. At isa sa mga dahilan kung bakit ang kanila pong pita ay nahihila ng makamundong bagay, sapagkat mayroon silang hindi nahahanap, mayroon silang hindi nakikita, na dapat nilang makita at dapat nilang hanapin. Ano ito? Ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 6 ng Aklat ng Mateo, talata ay 33. Ganito ang ating mababasa. Lapag natin sa screen. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ano po ang kinakailangang hanapin muna ng isang kabataan? Ang dapat po niyang hanapin ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Hindi yung mga bagay na nasa sanlibutan o mga bagay na makasanlibutan. Sapagkat pag hinanap ng isang kabataan ang mga bagay-bagay na pangkalangitan, ang kaharian ng ating Panginoong Diyos, mauunawaan natin ano ba ang kanyang kalooban, ano ba ang kanyang katwiran, ano ang daan na dapat nating lakaran. Kaya maganda yung binanggit sa atin ng kapatid na tayo ay nakikiraan lamang
sa sanlibutan ito. Hindi ito ang siya nating permanenteng tahanan. Kung meron tayong dapat paghandaan ng kinabukasan, hindi ang lupang ito lamang, kundi pangunahin dito ang bayan o ang langit na bayan na siya nating patutunguhan pag dumating na ang takdang araw ng pagbabalik ng ating Panginoon Diyos, kapatid Daniel. Okay, so thank you, Brother Fernan, sa iyong magandang mga sinabi. So tama po yun, bilang mga kabataan, minsan kasi masyado tayo na-amused or halimbawa nakakapanood tayo ng mga TVs. Ang problema po kasi, sabi nga, may nakalagay is patnubay ng magulang. Ang ginagawa naman po ng ating mga magulang, anak, busy si mama ha, bubuksan ko yung TV, manood ka lang dyan, maglalaba lang ako. Ang problema po sa ating mga TV programs, may mga commercials kasi tayo na hindi nakokontrol ng ating mga magulang. And then, at the same time, hindi naman po lahat ng commercials na yan ay laging pangbata. Lahok-lahok yan, halo-halo. Hindi katulad po sa ibang bansa, iba po kasi yung setup ng ating TV program. Sa ibang bansa, I just wanna compare, sa Korea, kakaiba. Sa kanila po, kapag nanood sila ng TV series o mga drama, wala po itong commercial. Tuloy-tuloy po ito. Kung 30 minutes po itong nag-e-ere, 30 minutes po walang commercial. Nagkakaroon lang po ng commercial before and after the program. So kung ganun, mababantayan natin. Kung pangbata talaga, okay lang. Pag commercial, pwede ipatay. So sa Pilipinas kasi hindi. Sa atin kasi, parang kung kailan maghahalikan na yung mga main actors and actresses. At saka mismo sa palabas na rin mismo. Yes. So katulad ng mga hindi nararapat para sa kabataan. Minsan, isa pa po itong dapat tayo maging aware. Ang mga kabataan ngayon sabi, ay pangbata na may Minecraft. Yung Roblox, pangbata naman. Pero alam niyo po ba, kung kayo po ay makikinig at manonood, may matutuklasan po kayong nag-i-inject po dyan si Satanas. Actually, when my daughter was young, I allowed her to watch some kind of Minecraft on TV. So, habang ako'y naghuhugas sa kitchen, naririnig ko kasi malakas naka-speaker para masubaybayan ko kung anong pinakikinggan ng anak ko. Bilang sabi ko, pakipatayan TV. Minecraft, pero may narinig akong hindi maganda. So, hindi ko na lang po sasabihin sa inyo. So, kahit pangbata pala, may Brother mga foul Fernan, words, no? may mga ginagamit sila. Kasi po, din sa Minecraft, may mga naglalaro na adults and then they have some conversations na pwede nyo mapakikinggan. So, from then on, sabi ko sa anak ko, burahin mo na yung nasa cellphone mo na game na hindi yan pwede sa'yo. Kahit ba pambata, I don't think it's good. Kaya sa mga kapatiran natin ngayon na nakikinig, tayo pong mga magulang, dapat tayo ang gabay ng ating kabataan. Pero minsan, tayo yung naglulugmok sa kanila para mahirati po sa mga gadget. Kasi sa gawa ng kabisihan natin, ibibigay natin ang cellphone. Tama? O sige anak, maglaro ka, pambata naman, pero hindi natin alam, yan po ay ginagamit ni Satanas para po tayo, ang mga kabataan na tayo mismo ay kanyang mahila. Alam po natin, ang ugali ni Satanas ay parang leon na umuungal, ready to devour, anytime, anywhere. Kung tayo po hindi naghahanda, si Satanas po handa, 24/7, dilat na dilat ang mga mata. So how much more tayong mga nasa totoong iglesia? Paano natin iingatan ang ating mga kabataan, lalo na po sa murang edad? Ako, nalulungkot ako, Brother Fernan, pag sumasakay ako sa bus o kaya sa jeep, as early as 1 year old or 2 years old, brother, kapag umiyak yung bata, ano ibibigay? Cellphone. Paglalaruin, panonoorin. So, yun na yung pampatigil nila sa mga anak. Hindi nila alam, yung radiation noon, for 2 years is very bad for their health. At the same time, sa kanilang brain development. Kaya hindi na ako magtataka in the future, ang mga bagong mag-aasawa ay hindi na rin po magkakaanak. So, sobrang lakas ng radiation na nakukuha natin, online classes, cellphone, lahat na lang andyan na. Paano pa tayo magkakaroon ng healthy environment kung as early as young yung mga anak natin, gadget agad. Huwag nating ipalit. Ang responsibilidad po natin ay huwag nating ipalit sa mga gadgets. Nakakalungkot isipin na dahil nasa glass generation tayo, parang sinasabi, kasi brother, yan ang trend ngayon. Paano ba natin may iwas? Trending na. At saka, Bible story naman ang pinanonood sa ating mga gadgets. So, ano bang masasabi mo dyan, Brother Fernan? Yes, nagbabago man ang panahon, nagbabago ang katawagan sa bawat taon, pero ang salita ng Diyos at ang kanyang mensahe hindi ho nagbabago kailanman. Tingnan ninyo ang Kapitulo 12 ng Aklat ng Roma, Kapitulo 12, talata ay 2. Ganito ho ang atin mga mababasa. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip
upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng ating kalooban ng Diyos. Ano po ang payo ng banal na kasulatan? Na itala na 2,000 taon na ang nakaraan. Pero ang kanyang mensahe hindi nagbabago. Kahit na sabihin na sa last generation na tayo, ang salita ng Diyos mapapakinabangan natin sa lahat ng panahon. Nais ng ating Panginoon na huwag tayong magsisiayon sa takbo ng sanlibutang ito, sapagkat alam ng Diyos na ito ay kapapahamak ng sino mang mahihirati sa makasanlibutang gawain. Ano ang dapat gawin? Ang wika rito, kayo anya ay magbago ng inyong pag-iisip. Dapat lagi tayong nagtatanong sa ating sarili at sa ating Panginoon. Panginoon, ito bang gagawin kong ito? Kalugod-lugod sa iyo? Ito bang aking panunuoring ito? Kaaya-aya ba sa iyo? Tingnan ninyo ang isa pang talata ng banal na kasulatan. Buhat sa unang Korinto, sa kapitulo 10, talata ay 31. Ang wika sa atin ng banal na kasulatan, kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiuno man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ito po'y isang napakagandang payo para sa atin pong mga kabataan at the same time, para na rin sa ating mga magulang na ang lahat ay gagawin natin sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Lagi din mga magulang, dapat lagi rin tayong nagtatanong. Yung bang aking pagpaparaya sa aking anak na sila'y humawak ng gadget sa buong maghapon na hindi ko na i-check, ito ba'y kaaya-aya sa Panginoon? Ayun, makakalusot ba dito ang taktika ng kaaway kung hindi ko sila babantayan? Dapat nagtatanong ho tayo Sapagkat ang sabi ng Biblia, gawin anya natin ang lahat sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon Diyos, kapatid na Ye. Okay, so thank you, Brother Fernan. Actually, kaya nga po hanggang sa ngayon, ini-encourage po namin kayo mga magulang, balik po tayo sa mga libro. Kaya nga meron tayong publishing house, Brother Fernando, may mga kultur tayo na kung saan, ini-encourage po na gamitin ang libro, i-discourage po ang paggamit po ng ating mga cellphones or tablets or whatever. Kasi alam mo naman po natin, yung radiation nito ay napakalakas. At the same time, may mga commercial na hindi po pwedeng i-skip. Tama, Brother Fernan? Opo. Habang nanonood sila, what if yung mga commercial na yon ay hindi naman dapat para sa kanilang edad? Kaya po, ini-encourage ko po mga magulang, kung kayo po yung magkakaanak in the future, please naman po, huwag niyo pong gawing tagabantay ang mga gadgets, ang mga TV, ang mga cell. Kayo po ang magbantay. Kasi kayo po ang pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Hindi po ang stewards ang ating mga gadgets. Tandaan niyo po yan. Kasi nakakalungkot isipin, sa panahon natin ngayon, pag tinanggalan mo ng cellphone ng isang bata, iiyak. Pero pag binalikan mo, tatahimik. So it means to say, ang nagdidisiplina na rin pala ngayon, Brother Fernando, yung mga gadgets, tayong mga magulang, wala na tayong control. At pag kinunan mo, ay magwawala. So paano natin didisiplinahin kung sa murang edad ay hindi natin madisiplina? Paano na pag nag-high school na yan? Pag nag-college na yan? Paano pa natin masusuwata? Ano ba yung Tagalog mo, brother? Tulungan mo ako. Masasawata. Masasawata, mapipigilan. Paano natin mapipigilan yung mga maling gawain? So dapat as early as possible, ngayon pa lang ay dinidevelop nyo na po ang cognitive development at the same time, patience po ng ating mga kabataan. Tsaka in addition, ako po sa inyo, kung may mga baby kayo, as much as possible, huwag nyo pong pakainin masyadong chocolate at matatamis kasi nagkikreate po yan ng happy hormones na kung saan nagiging, sasabihin nyo, ang likot-likot naman ng anak ko sa church, paano pinainom nyo o pinakain ng maraming chocolate, matatamis. At dinidiscuss po yan sa ating health na hindi po yan maganda sa ating kalooban. Actually, nakapanood ako na isang, sabi ng doktor, sa isang maghapon, ang isang babae, kailangan lang daw may 6 teaspoon ng sugar sa lalaking 9. Alam po ba natin, ang Coke ay sobrang taas. Tapos minsan, Brother Fernand, proud pa kayong mga magulang. Kakain kayo sa labas. Tapos 2 years old, 1 year old, nagsisip ng Coke. Oh my,
Parang mapapaano ako na ano bang ginagawa natin sa anak. Sinisira nyo po ang katawan ng inyong mga anak. As young as your children are, ang mga parents po ang responsibilidad o responsable sa paglaki po ng inyong anak. Sila po ay parang blank tablet or we call that tabula rasa. Sila po ay malinis na papel, walang kaalam-alam. Kayo po ang naglalagay ng karumihan sa kanilang isip, sa kanilang puso. That's your responsibility. Pagdating ng Panginoon, tatanungin kayo, kamusta ang mga anak mo? Naihatid mo ba sa aking paanan? Bakit wala sila sa iglesia? Bakit hindi mga kapananampalataya ang kanilang napangasawa? Bakit sila ay nalulong sa masamang bisyo? Ibabalik yan sa atin ng ating Panginoon. Isipin natin na tayo ay pinagkalooban ng ating mga anak upang ating ihain sa Kanya ng buhay. Hindi yung parang, ay, malaki na yan, hayaan na natin. Ako lagi kong sinasabi sa mga kabataan, alam nyo po ba, kahit mag-asawa na kayo, kahit magkaanak na kayo, kahit magkaapo na kayo, nakaakibat pa rin ang mga magulang sa inyo. Andyan pa rin ang, ay, yung asawa ni ganito, yung anak ni sister ganito, bakit ganun nangyari? Kahit may asawa na. It means to say, ang family natin, yan kasi ang pinaka-foundation natin. Yan ang ating basic unit of the society. So kung ano tayo mga kabataan sa labas, doon din, ganun din tayo sa loob. Pero minsan kasi, Brother Fernando, sa loob, takot sa magulang. Pero paglabas, kakaiba pala. May mga ganyang kabataan kasi sa loob, namamalo ang magulang. So, very babe, paglabas, yung sabing term na, nagwawawalwal, kakaiba pala. Parang, hindi mo kilala ang anak mo paglabas, sa loob, ganyan yan. Kaya nakakalungkot isipin na yung mga kabataan natin, iba ang mukha paglabas. Yung nahihirati sa entertainment. Pero pagpasok sa biglang behave. So, dapat alamin natin. So, dapat kinakaibigan din natin, mga magulang, ang kaibigan ng ating mga anak. Para mabantayan natin saan ba sila pumupunta, anong klase mga barkada o kaibigan meron sila, ano kaya ang ginagawa nila kapag sila-sila lang, bakit kaya sila pumupunta sa ganitong lugar. So, ako, as much as possible, gusto ko yung friends ng anak ko, friends ko rin. Minsan, nagpapaalam siya, ma, pwede ba kayong pumunta ng SM, nagsa-shopping lang, or oo naman! Basta andun ako sa likod mo, paparazzi lang ako, magtatago-tago ako sa likod ng mga puno para mabantayan kita. Kasi wala pa ikaw sa tamang edad. So wala ka pa, kahit mag-18 ka, anak, as much as possible, sundin mo pa rin ang iyong mga magulang. Kasi nga, di ba, Brother Fernand, di ba, ang sabi nga sa kautosan ay, igalang ang ating ama at ina upang nakuhahaba ang buhay natin. So mag-isip tayo mga kabataan, kung gusto pa nating mag-enjoy sa paglilingkod sa ating, hindi sa sanlibutan mag-enjoy sa paglilingkod sa ating Panginoon, igalang natin ang ating mga ama at ina. Yan. So sa makatwid ay panukala po ng ating Panginoong Diyos na hubugin natin ang ating mga kabataan, both physical and spiritual development. Na dito ay makita ng ating Panginoong Diyos na sila po ay napapalakas natin sa pananampalataya, sa ikapaglilingkod sa iglesia. At ang mga kabataan, dapat ang inyong pagpapakabanal, gawin po ninyong seryosohan. Hindi po kayo'y banal dahil nakatingin ang inyong magulang at paglabas ninyo sa iglesia ay hindi na kayo banal. Kayo ay magalang kapag katabi ang magulang. Kapag hindi na ninyo katabi magulang, kayo nagiging hindi na maganda ang inyong pang-ugali. Dapat ilagay ho natin sa tamang kalalagyan mga kabataan. Ang sabi nga ng ating Panginoon, binasa natin kanina, gawin natin ang lahat sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Hindi tayo isinilang sa mundong ito ng walang dahilan. Ang pangunahing dahilan natin kung bakit tayo naririto upang luwalhatiin ang ating Panginoong Diyos. At tayo ay isang maging ganap na mamamayang panlangit. Kaya huwag ninyong pababayaan ang pagpapakabanal ng inaasahan ng Diyos na makakamta ng atin pong mga kabataan, kapatid na yun. Okay, so punta na po tayo sa last question kasi medyo wala na po tayong enough time. So ang last question is, what our youth will do to show the character of God? So alam naman po natin na we should not conform to the world. Dapat tayo ay humiwalay. Kasi nga po, sabi rin po sulat ni Ellen White, meron daw mga Sabbath keepers, pero ang problema, umaaten naman sila, pero hindi nila alam yung pananalita nila,
yung gawa nila ay parang nasa Broadway. Yan. Ano ba ibig sabihin ng Broadway? Pag sinabi kasing Broadway, parang andyan ka sa showbiz. Yung pag sa showbiz ka, kailangan nasa trend yung mga suot mo, yung iyong mga kulay ng buhok, ang iyong mga makeup. Pero dahil nga nandito tayo, kaya Brother Fernan, hindi ka nag-artista, di ba? Parang naalala ko nung maliit ka pa, sabi ng mami mo, kinukuha ka daw artista. Kasabayan mo sana sino yon? Si Ninyo Mulak? Eh bakit nga ba hindi ka naging artista ngayon? Mas gwapo kay Ninyo Mulak eh. Mas gwapo kay Ninyo Mulak, okay. Hindi. Ang ating magulang ay hindi nahirati sa gano'n, ano? Kaya hanggang broadcasting lang tayo. Amen. Okay, so magdadagdag din ako ng example. Si Kyle kasi po, nung baby pa yan, very smart little girl. Sobrang daling makamemorize, sobrang daling makakanta. So maraming mga church members, sabi kay Daddy, pasalihin mo nga sa Little Miss Philippines. Sobrang galing kumanta, sumayo. Sobrang talented ni Kyle. 1-year-old, memorize sa mga kanta. Sabi ni Daddy, hindi, ilalaan ko ang talent niya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Kaya naman po, ang music talent ni Kyle ay nagagamit po sa ating church. Siya po ay isa sa ating mga pianist sa church. At the same time, ang boses niya po na naririnig niyo pong signature. Nang ayon sa kasulatan, isa po sa mga singers natin ay si Kyle Dania de los Reyes. At ngayon, kinakongratulate ko na po siya, malapit na po siyang magmarcha bilang isang nurse. At nawa ang iyang pagmarcha at pagiging registered nurse ay magamit din po patuloy sa ating gawin. Kaya diba, hindi siya nag-artista. Kasi po, hindi po tayo dapat nakikisang-ayon sa sanlibutan kahit na may mga talents tayo na parang kailangan nating sumikat, magkakapera tayo, pero ay hindi naman yan ang gusto ng ating Panginoon. Kasi po, maraming tukso. Kapag nasa showbiz ka, kailangan mong mag-accessories, kailangan mo mag-make, kailangan mo talagang sumunod sa fashion. Pero bilang mga Kristiyano, di ba nga sabi na ating binasa, we should not conform to this world because this is not our home. We're just passing through. So Brother Fernan, balik tayo sa ating question. So ano ba ang pwedeng gawin ng ating mga kabataan para naman mapakita ang karakter ng ating Panginoon? Sa unang Timoteo, Kapitulo 4, talata ay 12, mayroong magandang paalala ang ating apostol. Huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya, sa kalinisan. Ano po ang panukala ng ating Panginoong Diyos? Na ang mga kabataan ay maging tanyag, makilala ng buong sanlibutan na sila ay kakaibang mga kabataan, na ang mga ito ay mga uliran sa mga nagsisisampalataya. Ano pa? Maayos at magalang ang kanilang pananalita. Yung kanilang pamumuhay hindi katulad ng pamumuhay ng sanlibutan. Meron silang dakilang pag-ibig, isang pag-ibig na makalangit. Ano pang sabi nito? Meron silang marilag na espiritu, mayroong kaaya-ayang espiritu. At ang kanilang pananampalataya, talagang may paninindigan at namumuhay sa kalinisan ng buhay. Kapag ang lahat ng ito, mga kapatid, ay hiningi natin sa ating Panginoon, ang Diyos mapagbiyaya, ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating kagustuhan sapagkat nais ng ating Panginoon na tayo ay mailagay sa wasto. Kaya nga yung ating talata na binuklat kanina sa 6:33 ng aklat ng Mateo, ang wika rito upang mapasa atin ang lahat ng biyayang ito, ang sabi sa 6:33 ng Mateo, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng ito, lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Huling talata na aking babasahin sa unang Pedro 2:9. Tingnan ho ninyo kung papaano tayo pinapahalagahan ng ating Panginoon. Ang sabi sa atin ng talatang ito, 2:9 ng unang Pedro, datapwat kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang iyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas
na kaliwanagan. Tayo ngayon, mga kabataan, ay tinitingnan ng Diyos. Hindi isang ordinaryong kabataan, kundi tinitingnan tayo sa isang napakataas na kalagayan. Tayo'y bayang pag-aaring sarili ng ating Panginoong Diyos. At ang turing sa atin, kabilang tayo sa tinatawag na bansang banal. Huwag nating biguin ang panukala ng langit na tayo'y mamuhay na may kabanalan sa lupang ito at mabasa ng lahat ng mga tao na tayo nga ay tunay na tao ng ating Panginoong Diyos, kapatid na yun. Amen. Okay, so thank you, Brother Fernando.